For our reflection this morning, I'd like to start with some things that are good for our health. I have been learning the past few months that there are herbal things that are very good for health. Katulad doon sa mga madre na nasa eco-friendly lifestyle, maganda pala ang tiyaan na galing sa tanglad, lemongrass, tea. Maganda raw yan para panlaban sa arthritis na lilinisan ang katawan. And of course, you must have heard about the malunggay. Yung malunggay na ini-small lang natin, ay iyan pala ay talagang napakasustansya at talagang nakapagbibigay ng kalusugan. At yung ikatlo, ano ba yung nalaman ko? Alam nyo yung pansit-pansitan? O yung damo-damo lang dyan na hindi natin pinapansin? Ay masustansya pala yun at nakakatulong din panlinis ng katawan. And so, we have these findings and they are scientific kasi talagang pinag-aaralan ko ano yung mga chemical components. And they are good for our bodies and for our health. Having said that, I'd like to move on to our spirits, yung ating kalooban. Ano naman ang nagbibigay lakas sa ating kalooban bilang mga tao? Tibay ng kalooban, lakas ng kalooban, tatag ng kalooban. Saan naman nanggagaling yan? Kasi may mga panahon, sabi natin, nanghihina ang aking kalooban. Baka hindi ko yan mapanindigan. Titingin tayo sa pagbasa sa Ebanghelyo upang makakuha ng tip. Ano yung tip dito? Nandoon sa berso na nagsasabi, rising very early before dawn, Jesus left and went off to a deserted place where He prayed. Ang ating Panginoong Jesus ay nagdarasal. Siya ay pumupunta sa isang tahimik na lugar upang magdasal. Siya ay maraming ginagawa. At kung atin ngang matatandaan dito sa pagbasa, dinudumog siya ng mga tao dahil nais nilang magpagaling, nais nilang makinig sa kanyang turo. Nakakapagod yan. Our Lord Jesus Himself, during His ministry, felt tired and He took time to pray. At ayon sa mga dalubhasa sa pag-aaral sa Biblia, sabi nila, saan nanggagaling ang tibay ng kalooban at paninindigan ng Panginoong Hesus upang magpatuloy sa kanyang paglilingkod sa tao? Galing sa kanyang malalim na ugnayan sa Diyos Ama. At ang ugnayan na iyan ay napapatibay at napapalalim sa pagdarasal. Sa paghahanap din ng katahimikan upang makapag-isa, makapagnilay, makausap ang Diyos. Tayo rin sa ating buhay, maraming ginagawa. Marami tayong mga alalahanin. At palagay ko, marami rin kayong mga ginagawang kabutihan para sa ibang tao. Ngayon, uso yung mga volunteer work, outreach programs. Kung may nababaha, tumutulong. Kung may nalalandslide dahil sa deforestation at illegal logging, tumutulong, volunteer work, ganon. Nakakapagod din, di po ba? At kung minsan ay nanghihina rin tayo, hindi lang sa katawan, pero kung minsan pati sa kalooban dahil sinasabi natin,
Bakit naman ang dami-daming mga kurakot sa bayan na ito? Maski na anong gawin mong kabutihan, mukhang hindi talaga maayos-ayos ang takbo ng ating buhay. Kailangan din nating magdasal. Kung ang Panginoong Hesus sa kanyang paggawa ng kabutihan at pagsisilbi ay napagod at nagdasal din, paano pa kaya tayo? Kaya kunin natin ito bilang isang paalala and a sort of encouragement. When we feel tired, when we start getting discouraged in doing good and serving others out of love, let us look at the example of our Lord Jesus. He took time to pray. He took some quiet time in a quiet place to deepen his relationship with God, whom he called Abba, loving Father. At diyan manggagaling ang lakas ng ating loob, ang tibay ng paninindigan upang magpatuloy sa paggawa ng mabuti at sa paglilingkod sa sambayanan.